Nakipagsosyo ako sa kaibigan ko mula pagkabata para magtayo ng hotpot restaurant. Sa isang taon, kumita kami ng netong 2,500,000. Oras na para sa hatian ng kita sa katapusan ng taon. Buong kapal ng mukha niyang inihagis sa akin ang 50,000 piso. At isang kontrata para buwagin ang aming partnership. Ang pwesto, ako ang nag-arkila niyan. Ako ang naglabas ng puhunan. Ang tanging ginawa mo lang ay mag-video araw-araw para manghikayat ng mga customer. Malaki na yang 50,000 para sa'yo. Tiningnan ko ang 50,000 piso na iyon. Walang kibo, pinirmahan ko ito. Sige, ikaw ang masusunod. Akala niya siguro, tanga ako. Pero ang hindi niya inasahan, ay kinuha ko ang isang malapit ng magsara na hotpot restaurant sa kabilang kalye. Ang restaurant na ito, sayo na ngayon. Hanggang sa lumipas ang 6 na buwan. Ang mga branch ko ay kumalat na sa buong bansa. Samantala, si G. Bachang, dahil sa paggamit ng maruming mantika sa kusina, ay palihim kong isinuplang at naipakulong. Noong hinuhuli na siya, ibinaba ko ang bintana ng aking sasakyan. Pare, mas malinis pa ang pagkain dyan sa kulungan kaysa sa hotpot mo. Narinig ko na noong araw na iyon, humagulgol siya sa interrogation room. Halos mabaliw na siya sa sobrang pagsisisi. Itong tumpok ng pera sa mesa ni G. Bachang. Sa tingin ko pa lang sa kapal nito, nasa 50,000 lang yata ito. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng kuha? Tama yan, 50,000 nga. Lin Feng, huwag ka munang manlisik ng mata sa akin. Mag-isip-isip kang ang mabuti. Itong pwesto, hindi ba't ako ang gumamit ng koneksyon ko para merentahan to? Ang 1,000,000 ginamit sa paunang renovation at pagbili ng mga gamit. Hindi ba galing sa pamilya ko yun? Yung perang bayad sa demolisyon. Oo, tama ka, ikaw ang naglabas ng 1,000,000. Pero sa loob ng 365 araw na iyon, alam mo ba ang pinagdaanan ko? Alam na alam mo yan sa puso mo. Sa isang taon na to, ang kabuuang benta natin ay lumampas sa 10,000,000. Kapag ibinawas ang lahat ng gastusin, ang purong kita ay nasa 2,500,000. Lin Feng, huwag mo ngang isumbat sa akin yan. Puro pagod lang naman ang naging ambag mo. Kahit bagong graduate sa college, kayang gawin ang mga trabahong yan. Sige, G. Bachang. Akala mo ba kapag wala ako sa tindahan na to, nasa pamamagitan lang ng mga binayaran mong views, ay patuloy kang kikita ng malaki, ganun ba? Yixing, bigyan mo ako ng ballpen. Ayan, yan ang tama. Isang Mont Blanc na panulat to. Mag-ingat ka, baka mabasag mo. Hindi mo yan kayang bayaran. Napirmahan ko na, G. Bachang. Itong 50,000, tinatamad pa akong bilangin. Simula ngayong araw, hindi na ako babalik dito sa Hililaw. Hoy, Lindsay. Ang bilis mo namang pumirma. Huwag mong masamain. Para rin naman to sa ikabubuti mo. Magulo ang industriyang to. Malaki na ang tindahan ngayon. Kailangan ng maging formal. Dalhin mo yang 50,000, umuwi ka sa inyo, at magtayo ka ng maliit na supermarket. Di ba mas sigurado yun? Itigil mo na yang pagmumukha mong nagbibigay ng limos. Hindi ko pinalitan ang password ng short video account. Sana'y maging matagumpay ang negosyo mo. At kumita ka ng malaki. Hello, Shaoli. Hello, Kuya Lin. Anong nangyari? Talaga bang umalis ka na? Kakasend lang ni Kuya G ng announcement sa work group chat. Sabi niya, nag-resign ka raw dahil sa personal na dahilan. Tapos ni-remove ka pa niya agad sa group chat. Ano ba talagang nangyayari? Wala lang to. Pinatalsik niya ako. Ang net profit sa isang taon ay hindi bababa sa 2,500,000. Binigyan niya lang ako ng 50,000 bilang severance pay. Sabi niya, sa mga nagdaang taon, traidor daw ako sa kumpanya. Sobra-sobra na raw yun. Ano, paano niya nagagawang maging ganun kakapal ang mukha? Kuya Lin, umalis ka na, paano na kami? Yung bastos na si Wang Meng ang pumalit sa main hall kanina. Lagi niya kaming inuutusan at pinagsasabihan. Sinabi pa niyang mula ngayon, kailangang magdagdag ng 2 oras na overtime araw-araw. Ni isang cost-in para sa overtime pay, hindi raw ibibigay. Nag-aalboroto na rin si Laoli sa kusina. Sabi niya, ngayong wala ka, hindi na raw kakayanin ang mga trabaho rito sa shop. Nagpapanik na ang lahat ngayon. Hindi nila alam kung anong gagawin. Shaoli, makinig ka sa akin. Malapit na ang bagong taon.
Huwag muna kayong gagawa ng anuman. Manatili muna kayo riyan at magtrabaho. Huwag niyong talikuran ang sahod ninyo. Itawid niyo muna ng maayos ang bagong taon. May ipapasabi ako kay Laulie. Sabihin mo, na akong si Lin Feng, ay hindi basta-basta uuwi sa probinsya ng talunan. Magtiwala lang kayo at hintayin ang balita mula sa akin. Hindi ko hahayaang mapunta lang sa wala ang lahat ng tiniis ninyo. Hello, si Lao Joe ba ito? Si Lin Feng to. Diretso na ako sa punto. Pare, kailangan ko ng isang napakalaking pabor. Kailangan kong mag-apply para sa isang business loan. 100,000, mas mabilis, mas maganda. Patapos na ang taon, napakahigpit ng mga bangko sa pag-aproba ngayon. Para saan mo kailangan ng 100,000? Di ba't ang ganda ng takbo ng trabaho mo sa Hililaw? Nilaglag ako ni G. Bachang. Pinalayas niya ako. Nandito mismo ako ngayon sa tapat ng Hililaw. Sa kabilang kalsada, itong Shuxiang Gold Hotpot Restaurant na nasa tapat ko. May karatula na for rush transfer. 100,000 piso lang ang hinihingi ng may-ari para sa transfer fee. Iiwan niya ang lahat ng gamit. Kukunin ko ang pwestong yan. Babanggain ko si G. Bachang ng harapan. Baliw ka ba? Magtatayo ka ng kaparehong negosyo sa tapat ng pinakasikat na kainan sa buong kalsadang ito. Pagpapakamatay yan. Hay, sige na, sige na. Nakita ko sa system ang records ng sales ng shop ninyo. Ikaw lang ang nagdadala sa shop na yan. Okay naman ang credibility mo. Dadaan ako sa express lane ng manager. Sa loob ng 20 minuto, i-release ko na para sayo. Salamat, Boss Joe. Itong pabor na ito, habang buhay kong tatandaan bilang si Lin Feng. Boss, tingnan mo sa mobile banking, pumasok na ang 100,000. Idagdag mo pa ang 50,000 na hawak ko. Sa kabuuan, 150,000. 100,000 para sa transfer fee. Ang 50,000 ay itatire ko para sa pag-stock at pag-restock ng mga paninda. Kukunin ko na ang tindahan. Pwede bang pirmahan natin ang kontrata ngayong gabi? Ay ho, nasa kabilang kalsada lang ang Helilaw. Sila mismo ang dahilan kung bakit ako nalugi. Itinatapon mo lang ang pera mo sa wala niyan. Yang si G. Bachang, puro lang yan porma. Hindi ba't parang nagpapakamatay ka na niyan? Malalaman lang natin kapag sinubukan na. Pirmahan na natin ang kontrata. Sige, mahirap talagang pangaralan. Ang taong ayaw makinig. Pinirmahan ko na. Lahat ng gamit ay nandito na. Good luck sa'yo, I-ho. Ano ba tong bulok na lugar na to? Amoy usok ng mantika na may halong amoy pintura. Oy, Lindsay, akala ko kinuha mo na yung 50,000 piso. Para umuwi sa probinsya nyo at bumili ng tricycle para mamaseda. Anong nangyari? Kinuha mo tong pwesto sa tapat para makipagkumpetensya. Hahaha, Boss G, tingnan mo nga tong bulok na tindahan na to. Wala man lang matinong leather na sofa. Puro punit na poster lang ang nakadikit sa pader. Tapos pinagtagpi-tagpi lang yung mga neon lights. Kung magtatagumpay ang tindahan na to, babaliktarin ko ang pangalan kong Wang Meng. Boss G, hindi mo na kailangang problemayan yan. Hindi naman pagmamayari ng pamilya mo ang kalye na to. Magnegosyo na lang tayo ng kanya-kanya. Lin Feng, huwag kang magmagaling. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng customer sa kalye na to ay sa Helilaw ko napupunta. Kailangan ko lang gumastos ng kaunti para sa marketing. Magbayad ng ilang mga troll. Kaya kitang pabagsakin hanggang sa wala nang matira sa'yo. Sige, hihintayin ko. Tingnan natin sa huli kung sino ang walang matitira. Sige, tingnan na lang natin. Meng Z, tara na. Hello, Mang Lee. Ang lalim na ng gabi, bakit ka napatawag? Kuya Lin, hindi ko na talaga kaya magtagal dito sa Helilaw. Baliw na talaga si Jige. Pinalitan niya lahat ng supplier ng sariwang karne ngayon. Ang ipinalit niya ay mga karning halos kalahating taon nang naka-frozen sa cold storage. Pati yung tripe, pinalitan niya ng mumurahing klase na pinalambot lang sa kemikal.
Sa wakas, lumabas na rin ang pagiging sakim niya. Sinabi ko kay Jige, kung ganyan ang gagawin niya. Isang subo pa lang ng customer, malalaman na agad nila ang pagkakaiba. Pero ang ginawa niya, dinuro-duro niya ako at minura. Sinabi pa niyang isa lang akong empleyado, kaya wala raw akong alam. Kuya Lin, ako si Mang Lee, buong buhay ko akong naging kusinero. Hindi ko kayang sikmurain ang mga gawaing walang konsensya na tulad niyan. Mang Lee. Nagtitiwala ka ba sa akin? Kuya Lin, syempre naman nagtitiwala ako sa'yo. Kung paano umunlad ang restaurant na to, malinaw na malinaw sa aming lahat yan. Mag-resign ka na agad. Isama mo yung mga kasama natin sa kusina na magagaling sa paghiwa. At puntahan nyo ako sa kabilang kalye. Ang sahod nyo, dadagdagan ko ng 2,000 bawat isa. At sa katapusan ng taon, may 5% kayong bahagi sa kita. Isusulat natin yan sa kontrata, itim sa puti. Sige, pupuntahan ko na at ihahagis ko ang uniforme ko sa mukha ng gagong yun. Kuya Lin, nandito na kami para sumama sa'yo. Si Jige, hindi lang binawasan ang komisyon naming mga waiter. Pinipilit pa niya kaming ialok sa mga customer. Yung mga seafood na halos mapapanis na. Hindi na po talaga namin kaya. Talagang naagrabyado kayo. Dahil nagtitiwala kayo sa akin. Kay Lin Feng, ang negosyong ito ay itatayo nating muli, ng magkakasama. Xiao Li, isama mo sila para pumirma ng kontrata. Mang Lee, pumunta ka sa kusina at tingnan mo yung bago kong timplang soup base. Diyos ko, Kuya Lin, bakit ang linaw at ang yaman ng lasa ng soup base mo? Sa bango nito, nilagyan mo ba ng halamang gamot? Oo, base sa orihinal na recipe. 11 araw akong naghanap sa mga tindahan ng Chinese herbs. Nagdagdag ako ng ilang sikretong halamang gamot na pampatanggal init. Siguradong dudurugin ng lasa nito ang kalaban sa tapat. Ay, grabe, ang galing ng Jiang Dilaw na to. Walang binatbat yung hililaw sa tapat. Ang plano ko lang sana ay pagtiyagaan tong lugar na to. Pero pagpasok ko pa lang, nasorpresa agad ako. Ang mga waiter, nag-aabot ng mainit na tuwalya. Tapos mayroon pang pamunas ng salamin. Habang naghihintay, may libreng manicure at maliliit na pagkain. Sa serbisyo pa lang, wasak na yung sa tapat. Pero ang pinakamalupit sa lahat ay yung lasa. Tikman mo itong bagong hiwang dihaolong. Natutunaw sa bibig, punong-puno ng linamnam ang bibig mo. At saka, napansin mo ba? Yung sabaw, maanghang pero hindi nakakairita sa lalamunan. Pagkatapos kumain, wala kang malalasahang artificial flavor na masakit sa ilong. Sobrang galing. Wang Meng, ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari. Unang araw ngayon ng bagong taon. Puno ng tao sa labas. Bakit ganito lang kaliit ang benta ng restaurant natin? Kakasi. Yung bagong bukas na Jiang Dilaw sa tapat, kinuha ang mahigit kalahati ng mga customer nating nakapila. At saka, ilang lamesa ng mga customer ang nagreklamo ngayon. Sabi nila, maasim daw ang karne natin. Makunat daw yung tripe, kalokohan. Huwag mo kong pinagloloko, kalokohan. Pare-pareho lang naman ang karne. Nag-iinarte lang yang mga yan. Naghahanap lang ng gulo. Kung wala silang pambayad, huwag na silang pumunta. Siguradong mga bayaran yan ni Lin Feng. Hanapin mo sa akin ang pinakasikat na food vlogger dito sa syudad. Bigyan mo ng 100,000 para mag-livestream dito. At habang ginagawa niya yun, sa harap ng libo-libong tao, durugin mo ang Jiang Dilaw sa tapat. Anong problema, mga ka-foodie? Itong karne na to ay top grade. Guys, ano ba tong bagay na to? Itong beef na to, siguradong low quality at processed meat lang. Puro lasang pandikit ang nasa loob. Pre, pakiusap, alam ko ang mga patakaran sa livestream. Heto ang 100,000 piso, tanggapin mo. Bilisan mo, baguhin mo ang sinasabi mo at purihin mo naman kami. Sabihin mong specialty flavor namin to. Mga katropa, tingnan nyo itong restaurant na to. Hindi lang ginagamit ng may-ari ang mga sangkap na mababa ang kalidad para lokohin ang mga customer. Gusto pa niya akong suhulan ng 100,000 piso para patahimikin ako.
Subukan natin yung bagong bukas na Jang Dilaw sa tapat. Tingnan natin kung totoo ang kasing galing ng sinasabi ng mga followers. HMM. Mga katropa, solid to. Sobrang solid talaga. Ang lambot at pagkasariwa ng karne. Hahaha, ang pagiging complex at yaman ng lasa ng sabaw. At itong bango ng mga halamang gamot na nakakaginhawa. Walang panama, talagang tinambakan sila sa lahat ng aspeto. Mula ngayon, kapag kakain ng hot pot, dito na kayo sa Jang Dilaw na katapat ng Hililaw. Kuya Lin, sikat na tayo. Sobrang sikat na. Yung pila sa labas, abot na sa dulo ng kalsada. Hindi mo talaga maloloko ang panlasa ng mga tao. Nagsisimula pa lang tayo. Kuya Lin, nababaliw na yung sa tapat. Nababaliw na talaga sila. Naglagay sila ng banner, 50% off sa lahat. Mag-load ng 1,000, may libreng 1,000 pa. Biglang bumagsak ang dami ng customer natin kahapon. Marami ng bakanteng mesa sa loob. Hindi ba dapat magbaba na rin tayo ng presyo? Kailangan nating gumawa ng promo para makasabay man lang. Lee, manahimik ka.